dun sa mga pinaglalaban nyo, kung ano man yung pinaglalaban nyo. And eventually guys, magtatagumpay din kayo, mga kapiksi. Yung iba sa inyo guys, parang meron kayong kinukuhang pera, parang meron kayong pinaglalaban na pera na para sa inyo na parang hindi nyo pa nakukuha. So let's say for example, baka meron kayong mga OT na hindi binayaran, mga bonus na hindi binigay sa inyo, yung mga salary increase na hindi binigay ng mga boss nyo, parang pinaglalaban nyo siya, mga kapiksi. So laban lang guys, wag susuko. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang reading natin for tonight is para ngayong July 16 to 31 para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. If hindi kayo nakaresonate dito guys, try nyo panoorin yung monthly horoscope natin for July. Baka nandun yung energy nyo. Unahin natin tong deck na to guys, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. We have the deluge energy para sa inyo. Another message guys is patience, and another one guys is retreat energy, mga kapiksi. Alright, so ito yung combination guys ng negative and positive na message, mga kapiksi, no? We have the deluge energy and itong retreat energy. These are both negative energies guys, and then we have the patience energy para sa inyong positive message. So ito guys, for some of you, nalulunod yung iba sa inyo, no? Nalulunod sa mga emotional, negative emotional na feelings, emotional energy, emotional na nararamdaman nyo, mga kapiksi. Okay, and sometimes kailangan nating sumuko, no? Kumbaga retreat, surrender, isuko sa universe guys, sa ating mga angel guides, kasi sometimes may mga bagay na kahit anong sikap natin, parang sinusubukan natin siyang isolve pero hindi siya agad-agad nawawala, no? Especially kapag masyadong heightened yung energy level, yung emotions, ganyan. So sometimes we just need to wait, no? Kailangan lang natin mag-antay hanggang sa kumalma, di ba? Parang ano yan, bagyo, o kaya yung parang alon sa dagat, 'di ba? Kumbaga parang antayin mo lang na kumalma yung dagat hanggang sa mawala yung mga malalaking alon. Yung malalaking alon, yun yung sinasabi natin ng mga negative emotions na nararamdaman yung mga kapiksi. And usually naman malalakas yung alon, malalaki yung alon sa dagat kapag may bagyo, 'di ba? Pag may bagyo, syempre impacted yon. So ganoon din sa buhay natin. Pag may bagyo, pagka may problema, no, heightened yung mga emotions natin, nasasaktan tayo, nagagalit, halo-halo sometimes, and sometimes mentras na sinusolve mo, mentras na parang lalong lumalala. Okay, so antayin lang natin kumalma, kaya meron ditong energy ng patience, no? Ibig sabihin, magtiyaga ka lang, antayin mong kumalma yung sitwasyon, yung sarili mo. Kapag kalmado na, retreat ka, surrender, no? Kapag kumalma ka na, tsaka mo ulit balikan yung sitwasyon, pwedeng mas masolve mo siya in a very nice way. Okay, so ganun lang guys. Sometimes kasi meron talaga mga sitwasyon na kahit anong pilit natin harapin, most of the time sa mga away to sa mga away, sa mga triggers, ganyan, kailangan talaga pinapalamig muna yung sitwasyon. Pag malamig na, tsaka nyo balikan guys, and baka sa pagkakataon na yun maayos na yung mga sitwasyon nyo. So you just have to have a little bit of patience, mga kapiksi. Alright? So yan yung message for you, Capricorn. Para sa mga nakaresonate, baka may mga pinagdadaanan kayo ngayon guys, baka meron kayong mga heightened emotions. So medyo kalma lang kayo. Meron tayo guys Tagalog guided meditation, no? Makakatulong yun sa'yo, sa inyo, para mag-subside yung momentum of thoughts nyo, and medyo kumalma kayo ng konti, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below guys. Tingnan natin yung energy nyo ngayong July na pala. July 16 to 31 guys, shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course.
Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, good news, meron tayong promo ngayong July. Magbibigay ako ng 500 pesos na discount until July 31 yan guys. So mag-avail na kayo, sobrang ganda niyan. And meron din tayong email coaching, bagong course guys. Meron din tayong email coaching, pero meron tayong bagong course. Paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para sa mga kapiksi natin na nagdadanas ng problema sa third party. 30% discount pa rin guys until July 31 guys. So mag-avail na kayo, sobrang ganda guys. So, wow. Okay, so, Capricorn guys, kayo ay represent ng Queen of Pents. Lumabas din dito yung masculine energy nyo guys, or another earth signs. Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring meron kayong ganito sa inyong natal chart, or you may be dealing with another earth sign. So, ito guys, combination ito ng positive and negative energy. Yung iba sa inyo guys, you feel so lost, no? Ito yan guys, dahil dun sa mga deluge, ito yung sinasabi natin deluge guys, at saka yung retreat, no, yung surrender na energy, yung sinasabi ko nga sa inyo kanina na for some of you maaari may mga problema na pinagdadaanan kayo ngayon, pero ang maganda dito guys, no, and sorry, tuloy ko muna. May mga problema na kasi minsan yung mensahe ang bilis dumating, so pagka hindi ko nasabi agad baka makalimutan ko. Anyway, may mga problema na pinagdadaanan yung iba sa inyo na nagko-cause ng a lot of sadness. Nakikita natin na may mga kalungkutan na nararamdaman kayo. Lalo na guys kung nasa ibang bansa kayo, no, OFW ganyan, or kahit hindi OFW basta nasa ibang bansa kayo, malayo kayo sa mga pamilya nyo, nararamdaman natin yung homesickness ninyo mga kapiksi. Pagkatapos nun, meron kayong parang pinaglalaban meron kayong pinagdadaanan, meron kayong pinaglalaban guys. For some of you, you may be facing some kind of competition as well. Let's say for example sa trabaho nyo, baka may mga ka-competition kayo, especially guys pagka ibang lahi, no? Lalo na syempre diba, let's say for example OFW kayo, ibang bansa yan, so yung mga katrabaho nyo ibang lahi din, so parang medyo tight yung competition. For some of you, maaaring naka-experience kayo ng racism. Alam niyo racism, di ba? Yung parang baka din na down kayo kasi yung lahi ganyan. So culture differences, magkaiba ng kultura ng lahi, so baka yung iba sa inyo nakaka-experience ng racism mga kapiksi, kaya parang mas lalo kayong nada-down guys. Pero yung iba naman sa inyo, so parang war, pag sinabing war battle, no, laban yan, parang nakikipaglaban kayo. Pero ang maganda dito guys is meron kayong mga supportive people surrounding you. So pwedeng physically nakasama nyo, let's say for example sabay-sabay kayong lumalaban, may pinaglalaban ganyan, sinusuportan nyo isa't isa, mga kapwa nyo Pilipino dyan sa ibang bansa. Or pwede rin naman na emotional support, binibigay sa inyo ng family nyo galing dito sa Pilipinas, tapos palagi kang sinisendan ng mga pang-support na kaya mo yan, wag ka susuko, paglaban mo yan, galingan mo, etc. etc. So parang sa kanila kayo humuhugot ng lakas mga kapiksi dun sa mga pinaglalaban nyo, kung ano man yung pinaglalaban nyo. And eventually guys, magtatagumpay din kayo mga kapiksi. Yung iba sa inyo guys, parang meron kayong kinukuhang pera, parang meron kayong pinaglalaban na pera na para sa inyo na parang hindi nyo pa nakukuha. So let's say for example, baka meron kayong mga OT na hindi binayaran, mga bonus na hindi binigay sa inyo, yung mga salary increase na hindi binigay ng mga boss nyo, parang pinaglalaban nyo siya mga kapiksi. So laban lang guys, wag susuko. Kung ano yung feeling mo na deserve mo, sabihin mo lang sa isip mo na deserve ko ng salary increase. Kung
or deserve ko na makuha yung para sa akin, deserve ko na makuha yung bonus ko, deserve ko na ibigay yun sa akin. So whatever you deserve, guys, the universe will always give it back to you. And napaka-powerful, guys, ng salitang deserve. Sobrang tested ko na yan, guys, pagdating sa mga affirmations. So when you're playing with your affirmations, kapag nagsasabi kayo ng mga affirmations nyo para sa mga manifestations nyo, masarap sabihin yung salitang deserve, no? Parang walang resistance, and sabi ko nga, guys, sa inyo, the universe will always give you what you deserve. So kung ano yung feeling nyo deserve nyo, i-comment nyo sa baba, okay? And palagi nyo rin siyang sabihin. Itong mga financial struggles, yung iba sa inyo, guys, nagkakaroon ng financial struggles. So mga cope up din kayo dyan, guys. For some of you, maaari magkaroon ng bagong opportunity or other opportunities na pwede nyong subukan pagdating sa kaperahan, mga kapiksi. So kung meron kayong pinaglalaban, let's say for example, salary increase, sabihin nyo lang, I deserve a salary increase, deserve ko na makuha yung sahod ko, deserve ko na makuha yung bonus ko, deserve ko na tumaas yung sahod ko, whatever, guys, kung ano yung minamanifest nyo, i-insert nyo lang yung salitang deserve sa affirmations nyo, and you will definitely get it, basta mag-persist lang kayo, okay? And i-type nyo na rin sa baba, guys, kung ano yung feeling nyo na deserve nyo, okay? Deserve ko yung maman, deserve ko whatever, guys, kahit anong gusto nyo. So what else? Tingnan pa natin. Yeah, so for some of you, guys, pwede magkaroon ng napawawa ko. Okay. For some of you, guys, ito yung nakikita natin ng mga conflict pa rin, no? Yun yung kanina na mga conflict, yung mga away, yung mga pinaglalaban nyo, yung sabi ko nga kanina na parang tuloy-tuloy pa rin yung pakikipaglaban nyo, mga kapiksi. Okay? So kung ano yung pinaglalaban nyo na the feeling nyo deserve nyo, i-affirm nyo and focus on it. For some of you, sa mga may lovers, sa mga may jowa, specific person, guys, maganda yung energy nyo, maganda yung energy nyo ng person nyo, parang pwede kang i-surprise ng person mo na mag-travel kayo or mag-date, pwedeng date lang, hindi, not necessarily travel, or parang travel pero parang hindi naman siya matagalang travel, yung parang tipong one day travel lang, ganyan, parang date / travel, yan. Pero parang gusto kang parang out of town, na parang medyo malayo kaysa dun sa nakagawian nyo na mall or nood ng sine, parang medyo mag-travel kayo ng konti, ganyan. Tapos gusto kang i-surprise ng person mo, gusto niya maging romantic sa'yo actually. Ay may pa candlelight dinner pa yung iyong person, pero ay kinikilig-kilig ka na naman dyan, nararamdaman ko, kapiksi. So i-comment nyo yan sa mga kinikilig, no? I-comment nyo yan, mine date for my person, mine surprise for my person, no? Kasi parang feeling ko isa-surprise ka ng person nyo para i-date kayo at lumabas, mga kapiksi, pagka may time. So okay lang yan, guys, deserve nyo yan, no? Deserve nyo magpakilig paminsan-minsan, okay? So comment down below, Capricorn, if feeling nyo naka-resonate kayo dito sa reading na to, guys. And bago tayo matapos, i-promote ko lang muna again, buong July po-promote ko to, yung ating bagong subliminal, pang taboy ng malas, pang-akit ng swerte. Super effective, guys. Yung mga comments, yung mga success stories, pinupost ko sa community tab. Basahin nyo, guys. Super mamamangha kayo. May mga sinuwerte sa negosyo, sa loto, sa buhay, ganyan. So basahin nyo na lang, guys, and pakinggan nyo. Nandito yung playlist, guys, ilalagay natin. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.